nakumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual, at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi, at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process, kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot, at natapos na rin po yung physical and medical examination. Lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Nahuli na nga si Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong ay, ano na ang susunod na mangyayari sa kanya? Siya ba ay papadala na sa United States of America para sa isang extradition? Halika, ating pag-usapan ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at ang mga maaaring mangyayari sa kanya sa mga susunod ng mga oras, araw o buwan. Atin itong tingnan, mga kaibigan. Pinagmamasdan ko ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay napapansin ko na tila baga mas naiintindihan ko kung bakit takot si Pastor Apollo Kibuloy na siya ay madampot ng FBI. Binabanggit ng isang source sa GMA na nabanggit din ni Pastor Apollo Kibuloy. Ika pa niya, ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon ay may patong na $2 million o 100 million. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin. Kaya nga naman pala, nung lumabas ang ulat na ito sa GMA, ay tila baga hindi nagpapa-interview, hindi nakukunan ng litrato o kahit mabidyohan si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa bagay na ito. At sa nakaraang nating content, napansin natin pagkatapos iulat ng SMNI si Pastor Apollo Kibuloy ay siya ay natatakot sa extradition na binabanggit niyang mamamatay na lang siya sa bansang ito at ayaw niyang mamatay sa Amerika. Aking tinitignan ang mga files patungkol sa mga most wanted list ng FBI at ito'y makikita ninyo sa fbi.gov. Napansin ko dito ang larawan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi pa dito, most wanted, Apollo Carion Kibuloy, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Kung inyong titignan at ibababa dito, makikita na pwede mong ma-download ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy at pwede itong ipaskil kahit saan. Nakalagay dito ang aliases, The Appointed Son of God, Sir, Pastor at ACQ. Makikita rin ang demographics ni Pastor Apollo Kibuloy, gayon din ang kanyang NCIC number. At nabasa ko sa remarks, Kibuloy has ties to Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, and Kapuli, Hawaii, Caution. At kapansin-pansin mga kaibigan na napakarami palang mga lugar na wanted si Pastor Apollo Kibuloy sa United States of America. Meron pa itong caution. Apollo Carion Kibuloy, the founder of a Philippine-based church, is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulent obtained visas and forced the members to solicit donations for a bogus charity donations that actually were used to finance church operations and the lavish lifestyle of its leaders. Members who proved successful at soliciting for the church allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas
to continue soliciting in the United States year-round at ito ay pinatunayan din ng isang witness sa Senate hearing na ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros. Dagdag pa dito, furthermore, it is alleged that females were recruited to work as personal assistants or pastorals for Kibuloy and that victims prepared his meals, cleaned his residences, gave him massages, sana all, and were required to have sex with Kibuloy in what the pastorals called night duty. Kung iyong makikita mga kaibigan, ay talagang buhay-hari si Kibuloy sa kanyang mga pinagkagawa. Ipagpatuloy natin, Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the United States District Court for the Central District of California, Santa Ana, California, for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. And on November 10, 2021, a federal warrant was issued for his arrest. Submit a tip. If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American embassy or consulate. At ang tanong ay, ano ang mangyayari kung sakaling mahuhuli na si Pastor Apollo Kibuloy? Kapansin-pansin ang huling bahagi ng URL ng FBI patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi dito, submit a tip. Please contact your local FBI office or the nearest American embassy or consulate. Mapapansin na halos lahat ng bansa ay may American embassy, maging dito sa Pilipinas ay may consulate tayo at American embassy. Ibig bang sabihin ay pwede talagang ipadala ni Pastor Apollo Kibuloy at ipahuli siya sa FBI ng ating Presidenteng Bongbong Marcos? Kung inyong mapapansin, tahimik lang ang ating presidente, ngunit talaga namang ipinapairal niya ang batas at wala tayong maririnig na kahit anumang salita na kinamumuhian niya si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit paano kung siya ay mahuhuli? Bago iyan, sabi ng FBI na dinidinay nila ang $2 million bounty para kay Kibuloy na binanggit din ng GMA News Online. At ayon sa dating UP Lodin na ibinalita rin sa ABS-CBN News, FBI cannot pursue Kibuloy without extradition. Anong ibig sabihin nito? Ano nga ba ang extradition? Sabi dito, extraditing Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy to the United States for alleged corruption and sex trafficking is a political act that will need the approval of the President na binabanggit ng dating UP Lodin at binabanggit niya ang pangalan niya ay Pacifico Agabin na binabanggit niya the US Federal Bureau of Investigation cannot go after Kibuloy for alleged sex trafficking and bulk cash smuggling as long as he remains in the Philippines. Habang nandito si Pastor sa Pilipinas, wala silang magagawa doon sa Amerika, he said in a teleradyo interview. Dagdag pa niya dito na inulat ng ABS-CBN News. He noted that the US government could submit a request for extradition to the Philippines if it has strong evidence that Kibuloy committed crimes in the US. If the Department of Foreign Affairs gets an extradition request, the foreign minister must consult with the president because extradition is a political act. Ika pa niya dito. Ang gagawin ng Amerika ay kailangan magpadala ng extradition request dito sa Pilipinas. Ang extradition, maraming proseso ang kailangan doon. Kung di papayag si presidente, walang magagawa ang Amerika. Kung ma-extradite si Pastor, doon lang magkakaroon ng trial sa Amerika. Ika pa niya. He added, however, that the US could try to pressure the Philippines to extradite Kibuloy if the president refused the request. Talagang walang choice mga kaibigan ang ating Pangulo kung ipipressure ng Amerika na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre, ipipressure ang presidente dahil alam natin na maraming pressure ang magagawa ng Amerika kung ayaw nila yung aksyon ng presidente o Pangulo ng isang bansa. Ika pa ng dating UP Lodin. Kapansin-pansin mga kaibigan na ito talaga ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy kaya ayaw niya magpahuli. Na halatang halata na ito rin ang kanyang hamon sa pamagitan ng kanyang attorney na si Atty. Torion na kailangan ng written form mula sa ating gobyerno na hindi siya
i-extradite at doon lamang siya lalabas at magpapahuli raw sa ating gobyerno. Sabi pa ni Atty. Torion ay napakalit lang daw na kaso ito. Kaso ang ikinatatakot daw ni Pastor Apollo Kibuloy ay baka ma-extradite siya at siya ay papatayin sa Amerika. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang patungkol sa topikong ito? Lucas 8 verse 17, sapagkat walang lihim na hindi malalantad at walang natatago na hindi mabubunyag. Sa mga balita at usap-usapan patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, ang talatang ito mula sa aklat ng Lucas ay nag-aalok ng malinaw na perspektibo. Walang anumang lihim ang mananatiling hindi nalalantad. Ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na anumang kasalanan o maling gawain ay tiyak na mabubunyag, sapagkat siya ang Diyos ng katotohanan at katarungan. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal at awa, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng katwiran at pagtutol sa kasamaan. Ang mga aligasyon laban kay Kibuloy ay seryosong bagay na hindi dapat baliwalain. Kung ito man ay totoo, ang mga biktima ay nangangailangan ng hustisya at kagalingan. At kung ito man ay hindi totoo, mahalagang maipakita rin ang katotohanan sa pamamagitan ng patas na proseso ng batas at patas na pagsuko at respetuhin ang ating batas. Ngunit sa kabila ng anumang magiging resulta, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na walang puwang para sa kasalanan o kawalang katarungan sa kanyang kaharian. Bukod dito, ang mga pangyayaring ganito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa ating lahat na suriin ang ating mga sarili at ang ating mga pananaw sa pamumuno sa pananampalataya. Ang mga lider ng relihiyon ay may tungkulin na maging huwaran sa kanilang mga miyembro at sa gayon ang kanilang mga aksyon ay dapat na sumailalim sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapag ang isang lider ay nahulog sa kasalanan o maling gawain, hindi lamang siya ang nasasaktan, kundi pati na rin ang buong komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, na wala pong kasalanan na hindi mabubunyag. Gabayan kami Panginoon na makita ang katotohanan. Ipabatid niyo po sa amin na magkaroon nawa kami ng peace of mind, maging kay Pastor Apollo Kibuloy at ng kanyang mga kasamahan, na makita nila ang liwanag na dapat nilang sumuko upang sa ganun ay mapabuti ang kanilang sarili, maging ang kanilang pinamumunuan. Ipakita Panginoon ang tunay na landas patungo sa aming Panginoong Kristo. Gabayan niyo po ang bawat isa, maging ang mga pulisya at ang mga KOJC members. Gabayan niyo po kami na nagsusubaybay Panginoon sa mga kaganapang ito at tulungan po ang aming bansa at ang aming mga pamilya. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.